dapat hindi ito butas, di ba? Isantabi muna natin ang ating mga ano dito panlupa. Ang kailangan natin nakatuon tayo sa panlangit na buhay. Di ba? Mga pandinig ay makinig. Di ba? Ang puso natin ay hindi butas. Yung puso natin ay malinis, buong-buo at makikinig sa kanyang mga mapagpalang salita. Kaya, tatawagin po natin ang ating ambasador. Galing pa ito ng Roma. Lagi ba, kundi si Brother Ramon Ovejas. Lapakan po natin ang ating ambasador. Angelica. Ay, mali. Angelica. Angelica na. Patulog kita. Wait lang. Angelica, mali. Tapos na sila. Wait lang. Yan, ganyan. Happy Lord's Day. Sa Tagalog, maligayang araw ng Panginoon. Hindi natin ito araw. Ito napakalaga ang ating pag-usapan. Maganda ang ating sinasabi. Pero hindi natin nababantayan ang sinasabi natin. Nang bagamat ang Diyos walang kapintasan, lagi natin pinupuri, lagi natin inabahasiro, tayo ang matigas ang ulo. Kaya makinig, magayaan na 7, 6, 7. makalagpas itong mensahe sapagkat napakahalaga ito. Hindi, NDS. Kung meron kayong mga Biblia, kung meron kayong mga Biblia, samahan niyo po ako na sundan ang aking binabasa bago natin isa-isahin paliwanag ayon sa akin ng Panginoon. 7. Makinig, napakalaga po ito. Tulad ng ating mga sinasabi, napakabuti talaga ng Panginoon. Pero wala tayong pagkakaiba sa mga unang mananampalataya. Lagi tayong nagkukulang sa Panginoon. Tapos ipagmamalaki natin buhay na walang hanggan. Naalala ko yung church dyan sa labas, no? Kiniklaim nila yung buhay na walang hanggan. Nakala nila ganun kadali. Makinig kayo. Ito ay palahala sa atin ng Panginoon. Buksan po natin ang ating mga aklat sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 4. Basahin natin hanggang 13. Mula sa talatang 1 hanggang 13. Hindi ako kalbo. Si Amy nakasumpong na. Okay. Sige, sundan nyo na lang po ako. Kaya't habang nananatiling bukas ang pangakong makakapasok sa kanyang kapahingahan, mag-ingat kayo na baka ang sino man sa inyo na hindi makaabot doon sapagkat dumating sa atin ang magandang balita. Gaya rin naman sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang pangangaral na narinig nila sapagkat hindi sila naging kalakit sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig. Sapagkat tayong sumasampalataya ay pumapasok sa kapahingahan na iyon gaya ng sinabi ng Diyos.
gaya ng aking isinumpa sa aking pagkagalit. Sila hindi papasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang mga gawa niya mula na itatag ang sanlibutan ay natapos na. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito, tungkol sa ikapitong araw ay nagpahinga ang Diyos. Na ikapitong araw sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dako ito, muling sinabi, sila ay hindi papasok sa aking kapahingahan. Kaya't yamang nananatiling bukas para sa ilan upang makapasok doon at ang pinangaralan ng magandang balita na una ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Siya ay muling nagtakda isang araw. Ngayon mga kapatid, na pagkatapos ng ilang panahon ay sinabi sa pamamagitan ni David, gaya ng sinasabi noong una, ngayon, kung narinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso. Sapagkat, kung sila ay nabigyan ni Joshua ng kapahingahan, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa ibang araw pagkatapos ng mga ito. Kaya, may natitira pang isang pamamahingang Sabat para sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang gawa. Ito ang susing talata natin. Kaya magsikap tayong pumasok sa kapahingahan iyon upang huwag tayong mabuwal ang sinuman sa pamamagitan ng inyong halimbawa. Papayaran ko sa Ang paksa ko rito, mensahe ko, ayun. sabi ng aking mensahe, Ala ba? mag-ingat, magsikap na tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos na naging alam niyo, Papayaran ko sa mga kapatid, Papayaran ko sa duho. ilan na lang alam. Alam nila araw ng Sabat. Ang dami nilang pamamaraan, ang dami nilang dahilan. Kung nagbabasa po kayo ng Biblia, maaari makukonsensya ang inyong Biblia. Kasi hindi ito araw natin. Hindi ganyan talaga mo. Ang linaw-linaw na pag nagbabasa tayo ng banal na kasulatan, ano ba ang pagkakaintindi natin ng kapahingahan? Pag tinatanong mo yung tao, naintindihan mo ba yung araw ng pangamahinga? Ay, Oo. wala to. Kunwari, asa si tatay mo? Andoon namamahinga. Saan? Sa taas. Anong uring pamamahinga? Tumatagay ng Red Horse. Kasi nagtrabaho yun na isang linggo, napagod, nagpahinga. Di ba? No. Nanay mo, andun din nagpapahinga. Saan? Sa kapitbahay namin, nagtutungkit. Hindi yun Sabat. Ang kapahingahan na napakalaga sa ating mga Kristiyano. Ang Diyos nagpahinga, hindi siya napagod. Alam niyo bakit nagpahinga siya? Ginawa niyang kapitong araw. 6 na araw matapos niya ang lahat ng bagay. At ang kapitong araw, ginawa niya itong banal. Nagpahinga siya dahil nakita niya ang kanyang gawa ng mabuti. Nakita niya mabuti mula sa simula. Kaya nagpahinga ang Panginoon araw ng Sabat. Kaya sabi ng ating sumulat ng Hebreo, kapag magsikap tayo na makapasok
sa Sabat o kapahingahan ng Diyos na maghiling. Paano tayo magsisika pag alam na natin na linggo, ang iba, maraming dahilan. Pasensya na po, Pastor, ha? Hindi ako nakadalo, gawa nga ng birthday ng kapitbahay ko. Pinagpapalit ko yung Sabat. Pasensya na, Pastor, kaya hindi ako nadalo. Kailangan ko magtrabaho. Kasi marami akong pangangailangan. Hindi yun. Tama sinabi ni Brother Jerry. Hindi dapat tayo napabalisa. Huwag tayo mag-aalala. Ang Diyos pa rin. Ang Diyos pa rin ang napupuno. Ang gusto ng Panginoon, pag-aral ng Sabat, yun ang hinihingi niya, sambahin natin siya. Kung babasahin natin ang mga Israel ng panahon, walang nakapasok sa Kanaan. Bakit? Ano ba ang Kanaan? Ang Kanaan ay isang lupang pangako na ino-offer ng Panginoon na ibibigay ko sa inyo yan. Basta sumunod lang kayo, huwag kayong magbatiga sa ulo. Ang lupang Kanaan, pulong-pulo ng mga pananim. Nakakabang mga bunga. Ang Kanaan na ito sa panahon natin, ito yung bagong langit at bagong lupa. Na hindi natin pinapahalagaan. Binabalis o ginugulo tayo ng sasagutan para yung araw ng Sabat ipagpapaliban natin. Kahit si Moises, hindi siya nakapasok sa Kanaan. Ipinakita lang nandiyan sa kanya. Yan ang Kanaan. Ang nakapasok, alam niyo kung sino? Si Josue at si Caleb. Pero si Moises, namatay siya, hindi niya naabot ang Kanaan. Kasi bakit? Reklamo sila ng reklamo. Binibigyan na sila ng Panginoon ng pagkain, yung mana. Sinasabi ng si Moises, huwag niyo puluin ang inyong lalagyan, kumuha lang kayo ng kasama-sama. Dahil bukas, magpapaulan pa rin ang Panginoon ng mana. Parang pinipig yun eh. Ang ginagawa ng mga Israel, pinupulo ang lalagyan. Kaya pag kinabukasan, pag kukuha sila sa lalagyan, puno-uod na. Ganun katigas ang mga Israel. Pinalaya sila sa Ehipto sa loob ng 40 taon. Ginagabayan sila sa gabi ng haliging apoy para sa panlaw. At sa araw, haliging ulap para sa lilim. Pero ganun pa rin. Natigas ang kanilang. Sa atin mga kapatid, dapat pahalagahan natin ang araw ng Sabat. Kasi sabi nga ng ating uso, magsikap tayo. Huwag tayo umasa na alam ng Panginoon na siya ako mananampalataya. Hindi yun. Uma-absent ka. Liba na lang mga kapatid. Kung meron kang karamdaman. Alam ng Diyos yun. Kaya ka hindi ka nakadalo, ikaramdaman ka. O masama ang panahon. Maaari ba? Alam ng Diyos yun. Pero yung normal, napakaganda ng panahon, wala pa. Ilan na nga lang tayo na wala pa ang ilan. Kaya sabi ng ating Kristo, babalikan ko po ang Hebreo. Kaya habang nanatiling bukas ang pangako makapasok sa kanyang kapahingahan, mag-ingat tayo, baka sino sa inyo at yung makaabot doon. Ito babaliwanag natin kung ano ang ibig sabihin ng Sabat. May katanungan dito na sinasabi. Ito, makinig. Ano ang hinihingi ng Diyos sa ika-4 na utos? Makinig.
Una, marapat bilang isang Kristiyano na ang ministeryo ng Ebanghelyo at ng mga paaralan ay pangalagaan. At ako, lalo na sa Sabat, iyan ang araw ng pamamahinga, masikap na dadala ako sa Iglesia ng Diyos upang makinig ng kanyang salita. Tanggapin ang mga sakramento. Tatawag ako sa pangalan ng Panginoon ng hayagan at mag-aambag ako upang maibsan ang mga dukha. Tama yung sinasabi ni Brother Jerry. Maibsan ang pangailangan ng mga kapatid na may kalamdaman na pangangailangan. Aambag ako. Yun ang pangalaan ba? Upang maibsan ang mga dukha. Ikalawa, ito yung pangalawang punto. Nasa lahat ng araw ng buhay ko, ititigil ko ang aking masasamang gawain. At magpapasakop ako sa Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo na kumikilos sa akin. At sa gayon, magpapasimula ako sa buhay na ito na walang hanggang sabat. Kasi yun ang trabaho natin eh. Yung huwag natin kalimutan ng sabat. Doon sa binanggit ko, may mga denominasyon, born again din ito sila, nga lang, kakaiba sila. Bibigyan ko kayo ng example, na ang kanilang mga anak, maging ang mga magulang, hindi lang nag-aral sa secular, kundi nag-aral din sa spiritual. Katulad na isang church, ang Presbyterian. Sa balot, hanga ko dyan, no? Ang tatay, habang nag-aaral ng Bible School ng anak at tabi, dahil mga anak na yan. Pag-aaral ng Sabat, andun yung mga bata. Hindi nawawala. Pinangangalagaan ng magulang ang kanilang mga anak. Presbyterian at Westminster. Sabi ko sana, karamihan ng churches ganyan. Kaya yung mga bata na itatayo sa isipan nila kung gaano kahalaga ang araw ng Sabat. Sa ibang bansa, lalo na ang Geneva, sa kanila, pag doon, sa lugar nila, pag araw ng Sabat, Sabado o Linggo, Biyernes pa lang nag-a-announce na ang gasoline station. Magpakarga na kayo. Kutsi man yan, o ano man yung sasakyan mo, mayroon silang pinapaskil na magpakarga na kayo ng gasolina, kudo. Kasi pag Linggo, Sabado, hindi sila nagtitinda. Bakit? Ba't yung sila nilinda? Sasamba sila. Kasi alam nila, hindi nila araw yun. Kundi ito ay araw ng Panginoon. Sa lumang tipan, habang kung nagbabasa kayo, maniwala ko siya hindi. Ang mga Israel noon, pag araw ng Linggo na nangangahoy, magpupukpuk ng bahay, kinakaladkad sa plaza. Niwala kayo? Kinakalagyan sa plaza. Ulitin ko ha, yung nangangahoy, namumulot ng kahoy araw ng Sabat, napupukpuk ng bahay, unat sa trabaho. Kinakalagkan sa plaza, tinatalian. Ano ginagawa? Binabato maghapon. Ganun. Yung panahon ng Moses, yung tinatawag ng Saik mo. Sa ngayon, alam mo, mapalag tayo. Dahil ba biyaya? Dahil ba naawa ang Panginoon, kaya malaya tayo magtrabaho pag araw na Linggo? Hindi. Alapas pa nga nun yun. Hindi ka ba nasisiyan sa 6 na araw? Pati ba naman ang 7? Sa'yo yan? Tapos ba nunulad tayo sa mga politiko, mga magnanakaw yan? Ikaw, hindi ka magnanakaw? Hindi ka nga nagnanakaw ng kabalang bayan. Ano yung nanakaw mo? Yung araw ng Diyos. Pati rin huli na nakaw. Ganun katindi ang sa panahon ni Moses.
binabato ka hanggang maghapon dahil hindi ka naghahanda ng araw ng Sabat. Kaya sabi ng ating dito, ako'y magpapasako. Tutulong ako na maibsan ko ang pangangailangan. Sabi ng ating kapatid, sabi ko, parang sinabi rin ng Panginoon kay Brother Jimmy. So yan, may mga kapatid tayo, gusto naman po sana kayo masaktan. May mga kapatid tayo, bakit hindi madalo? May mga problema. Maaaring karamdaman sila. Maaaring walang makain, katulad ko. Pero yung sabi ng Panginoon, ang ibon niya hindi nag-aasik, hindi nagtatrabaho, kung binababayaan ka, di ba? Nariyan ang Diyos na kami natin. Ang gusto lang ng Panginoon, pangalagaan natin ang araw ng Sabat. May mga kapatid tayo na hindi dumadalo. Yun ang dalawin natin. Kapatid, ba't di ka dumadalo? Wala kasi ako makain. May sakit ako. Maaaring, sabi nga ng ating binasa dito na napakahalaga dito na una, marapat bilang isang Kristiyano na ang ministeryo ng Ebanghelyo at ng mga paaralan ay pangalagaan. At ako, lalo na sa Sabat, yan ang araw ng pamamahinga. Magsisikap na dadalo ako sa iglesia ng Diyos upang makinig ng kanyang salita. Tanggapin ang mga sakramento katulad ng ginawa ni Pastor sa bautismo. Tatawag ako sa pangalan ng Panginoon na hayagan at mag-aambag ako upang maigsiyan ang mga lupa. Dito minsan, diba, pag nagbibigay ng offering, okay lang kung wala kang maibigay dahil mali wala kang trabaho, isa na ako doon. Pero yung ministeryo sa Panginoon, hindi ko nakakalimutan. At ang pagbibigay, mahalaga yan. Kasi pag nagbibigay ka, ang Diyos din nagpapalit. Kasi alam ng Panginoon na itong bigay mo na kukunti, makakatulong ito sa mga kapatid na may sakit. Si Brother Jerry nga, alam mo ministry ni Brother Jerry? Hanga po dito, unang kapunin sa Panginoon. Ang dala siya magpakain. Bakit? Yun ang kanyang pamamaraan. Para yung dumadalo, sabi nga niya, hindi madadala pag umuwi ko siya. Hindi lalakad siya kalsada na parang matutumba na buto. Diba? Nalalang niyo ba Panginoon na pakain ng 5,000? Kung pauwiin niya yun, sabi niya sa mga alagad, may hihir sa daan. Eh sabi ni Felipe, isa tayo kukuha ng pambili ng sinapay, sa dami niya, 5,000. Sabi ng isa, may bata rito, may tinapay na daw, may 2 isla. Diba pinakain ng Panginoon yun? Umalis yung mga nakakain na hindi nahiya. Yun ang mahalaga. Sa anumang pamamaraan na ginagawa natin ng araw ng Sabat, lagi natin ganapin. Hindi yung priority natin yung ating trabaho. Nandiyan lang yan. Oo, nandiyan yan. Di mawawala yan. Araw-araw halos manuma na binabasa natin ang Biblia. Di ba? 6 na araw kayong gagawa. Ngunit ang ikapitong araw sa ating pa ba? Kanino? Yun. Ang problema, sabi ko nga kanina, ninakaw natin yung araw na yun. Inaangkin pa rin natin na napakahalaga po yan. Kaya nga, sa ibang churches, lalo na ako, hindi ko sinasabing tama ang Jehovah. Ako ka Jehovah, tingnan mo. Pag nangangaan sila, nag-ibang hilyo, sama yung mga apo. Diba? Sama yung mga apo. Sa atin, minsan, ako, nagsishare ako pero hindi ko kasama.
Kami pasuralan, madalas kami sa barangay. Pero wala kami kasama. Dati may mga dihupa. No? Oh. Ako, anak, kasama. Alam nyo, sabi dito ng sumulat ng Hebreo, kanino nagalit ang Diyos kung sila ay hindi tumutupad sa Sabat? Ito, sabi ng verse 16, chapter 2, verse 16, sino-sino ba sila na matapos makarinig ay nagsimagsik? Hindi ba ang lahat na umalis sa Egypto sa pamamagitan ng Moses? Alam niyo mga inalis sa Egypto, pinalaya na sila, reklamador pa rin. Sabi ng iba doon, Moses, saan ko ba kami dadalhin? Dadalhin sila ni Moses sa Kanaan. Saan ko kami dadalhin? Papatayin mo ba kami? Balat mo lang kami sa Egypto. Dito nakakakain kami kahit takwan, karne. Dito hindi. Puro na lang mana eh. Walang karne. Sabihin mo naman sa Diyos magpaulan ng karne. Nagpaulan ang Diyos ng karne. Yung pugo. Diba? Reklamo pa rin ang reklamo. Ito'y sinasabi na sumulat ng Hebreo. Sila yung nagsumaksik. Hindi sila nakarating sa Kanaan. Bakit? Sa ilang pa lang nabuwal na sila. Alam mo, challenge sa atin. Ang bilis natin humawak ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, ginagawa mo ba yung Sabat? Nasa puso mo ba yung Sabat? Kahit anong kahalagahan sa paligid mo, yung Sabat ba inuuna mo? Nagbigay ang author ng Hebreo kung ano ang gagawin natin para makapasok tayo sa lupang pangako kung sa kapahingahan ng Diyos. Ito yung sinasabi niya. Ito ang dapat sa ating mga mananampalataya. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa sa araw-araw. Habang ito ay itinatawag na ngayon, tinatawag ng Panginoon ng Sabat. Ulitin ko ha, ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa sa araw-araw habang ito ay tinatawag na ngayon upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang katapusan. Ano ang kulang? Magpayuhan. Puntahan natin ang ating mga kapatid. Huwag tayong mahiya. Bakit? Responsibilidad natin ito. Bigyan natin ng payo. Kapatid, ito wala ka ng minuto. Hindi masama yun. Hayaan mo siyang magreklamo pero yung ginagawa mo, sabi ng author, magpayuhan kayo. Tuwing ko lang ba? Araw-araw. Sabi ng Hebreo 10:25, nasa utak natin yan. Huwag kaligtaan ang mga pagdalo at pagkakatipon gaya ng ginagawa ng nauna. Ganun sila kasipa. Sapagkat sa panahon natin, malapit na dumating ang ating Panginoon Hesus Kristo. Magsikap tayo mga kapatid na makapasok sa kapahingahan ng Diyos na maging nawa, meron kayong naunawaan sa aking mensahe, bagat napakaiksi pero ang pinapaiwatig na upo yung kalagahan ng Sabat. Tayo manalangin. Amang banal Diyos na sa langit, tunay nga na napakaganda ng ibigay mo mensahe na babala sa amin
na inaari namin kami effective to na. Basta makabasa kami ng salita at di kami nakakadali ng personal sa araw ng Sabat, okay na, hindi po kami kailangan pala na maging prioridad namin ang araw ng Sabat. Kasi ito ang itinakda mo sa amin bilang kapahingahan ng aming kaluluwa. Doon sa bagong lupa at bagong langit na inihanda mo. Panginoon, turuan mo ang aming puso. Turuan mo, Panginoon, na kami ay maging tapat sa'yo. Salamat po, Panginoon, na itong mensahe na ito ay isa kami na nagdauhan, na himasmasan, na hindi pala ito durog-durog. Ang kapahingahan ito, Panginoon, hindi namin ito matatagpuan kahit saan, maliban sa aming Panginoon sa Kristo na siya ang umako ng aming kasalanan. At ang kapalit nito, Panginoon, ng aming pagtulong araw na siya. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin po kayo po aming panalangin sa pangalan ng Diyos. Amen. Dako na po tayo sa ating pagkakaloob. Yung mga gamit sa ating gawain ng Diyos. Dahil naghahanda po tayo sa taong ito, lalo na sa December, di ba? May mga ano po tayo, kaya humaharap tayo ng mga isang mga problema. Pero ang Diyos pa rin tayo, sa Diyos pa rin tayo umaasa. Habang tayo umaawit, mamaya tayo mag-ano kayo. Mag-awit muna tayo bago tayo magkaloob muna bago tayo Iwala tayo sa Panginoon. Diba? Umawit muna tayo bago ipag-pray yung ating pagkakaloob. Sa Panginoon Isus, ako'y magtiwala sa biyaya niya. Habang buhay ko ay magpalitan sa pagsusubok at lumbay, nandiyan dumaramay ang Panginoon sa kailan sa man. Panginoong Isus, sa Panginoon Isus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya. Habang buhay mo ay may balikan sa pagsusubok at lumbay, nandiyan dumaramay ang Panginoon sa kailan sa man. Biyayan niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay iligtas. Pag-akong ay di makita, di tulad ng iba, ang Panginoon sa kailan pa man. Alalahanin ko sa lahat, minamahal ka niya, ang Panginoon sa kailan pa man. Iyayan niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako
taas. Pagbago niya'y di mag-iiba, di tulad ng iba. Ang pag-ibig tagaan kailan pa man. Biyayan at sabat sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pagbago niya'y di mag-iba, di tulad ng iba. Ang pag-ibig tagaan kailan pa man. Ang pag-ibig tagaan kailan pa man. Ang pag-ibig tagaan kailan pa man. Hallelujah, tawagin po natin si Brother Julie sa ating okay. Dito po tayo sa mga kiyas. Sabi sa Malakias, 3:10, ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito. Kung hindi, bubuksan ang mga durungawan ng langit at ituloy sa inyo ang masaganang pagpapala. Ama namin, makapangyarihan sa lahat ng Panginoon. Sabi ko God, ang salamat Panginoon. Lord, ang namin Panginoon, Panginoon namin ang bubuga. Sa pagkatatin mo God, sa buto ko Panginoon, iniwala po kami ilalago God. Maraming salamat Panginoon. Sa aming Pasko, sa masalita mo. Pastor Balimon, maraming salamat po sa kanyang Panginoon. Sa kanyang bigay sa kanya God. Na patuloy po ka Panginoon. Maraming salamat po sa bigay po Panginoon God. Balik sa mga po Panginoon. Sa pangailangan God. Para sa pilitin sa tama po Panginoon, pera lugar, maraming salamat. Sa bahay, sa bahay ng lugar, sa pangangailangan, sa pagkain lugar, umatay ng babagi po Panginoon lugar. Maraming salamat po. Alam namin mayaman po Panginoon ng mga namin po Panginoon. Maraming salamat po Panginoon. Lord, pinabalik namin sa Panginoon Jesus. Amen. Announcement po. Mamaya, mayroon po tayo doon sa sa building 30. Yung masipag natin pastor, mga sabi sa mauyatong. Doon, sa umulan man o hindi, doon pa rin. Yan ang masipag, di ba? Minsan, ako namin ko, minsan di ako masipag. Masipag ng kumain. Pero, ganun pa man, Diyos pa rin ang nag-ano sa atin. Diba? May hawak po sa atin. Bukas din, araw po ng Lunes, meron po silang, Bible study kay Pastor, kay sa barangay. Barangay sa 7 o'clock, ay 6 o'clock. Diba? Kaya po rin ang Panginoon. Maaga po tayo. Sabi ng Diyos. Ano po yan paghandang po natin yung paparating na mga, siyempre mga natin, sa 1 year, sa isang taon, isang business lang. Kaya, tayo tumayo. Hindi, tapos. So yan, mahalaga po sa atin yung pagdadalo at katulad ko na yun, napansin si Jocelyn, so di sabihin, sinabing Sabat, arang nanaig yung divine nila. So, dapat mari ituturo po sa atin yung huwag palalig sa mga ganyan. Kasi sabi nga, pwedeng natin na, so dapat yun, hinayaan lang kasi sa Diablo po yun. So, di sabihin, tahatak siya. Kaya ang gandang topic ni Pastor Ramon, napakaganda talaga. Talagang, pulido, pakalahatan lahat yung lahat. Hindi lang sa pakalahat na yun, lahat na. Kailangan sa mga muno, alam natin. So yan,
Salamat din sa sa Presbyterian ko. Kasi alam mo, tutulog sa Panginoon. Lagi ko lang pinapahati dito, pero nandiyan na, nagbubuo na siya. Yun. Kaya sabi ko, isang maliit na buti lang to, pero naniniwala ko, akala ko siya. Yun, Kaya sabi nga, mga kapatid natin ngayon, sabi nga, balisa, di ba? Balisa sila kasi kung hindi sila balisa, dapat nandito tayo nagsasama-sama. Kahit anong mangyari, kaya panatilihin po natin ang ating pagtitipon sa Panginoon. Yan iba mga balisa. Diba, ano yun, katulad kanina, nasa Panginoon na tinatakpan ng Diablo, di ba? Ang matindi ang sanlibutan ko. Kaya huwag na tayong magtaka. Pero, nasasayo pa rin ang pasya, di ba? Na nadadala sa mga ganong agos ng mundo. Pero, tayo, sabi nga, kumbaga, sa tagal po natin, hindi na tayo nagpapatinang ano man ang mangyari. Sabi nga, manatili ka. Kahit isa ka lang, dalawa man, manatili lang tayo sa Panginoon na hindi tayo matitinag. O diba, matalinhaga ang mga sinasabi ng Panginoon. Yung mga salita ng Diyos talagang, talaga yung malalim na talinghaga. Kasi hindi na, minsan, pag mababaw po ang ating pananampalataya, hindi natin ito nakukuha. Di ba? Dahil tayo, alam na natin yung buhay natin, nagiging tumatapang po tayo eh. Nagiging nananatili po tayo. Di ba? Nagiging matibay tayo at nagiging matatag po tayo sa awa ng Panginoon. Kaya tayo magpatinag, ganun pa man. Puri ng Diyos, tayo ay mag-awit sa Panginoon. Ayun, maraming salamat sa inyong mga salita na aming po yung katugan at pinagbigay sa aming kagalakan sa kalpal sa aming mga puso at nagbigay ng kasiyahan sa basa sa amin na narito habang kami ay narito sa mundong ito. Dalangin namin na patuloy po pagpalain ang bawat isa sa amin at lalo namin sa hero na ginamit mo sa araw po ito, Diyos, at yung mga tao rin na bibigay ay patuloy niyo po siyang pagpalain na ibalik niyo po sa kanya ng 60 degree at umaapaw ang mga bagay na pinakaladila tayo namin. Kaya o Diyos, kung paano mo kami ininakan sa aming pagtusulogin ko Diyos, na isa man sa amin ay wala napahamak Lord, dahil ganyan ay uwi kami sa kanyang mga tahanan na puno-puno pa yung mga pagpapala na nagmumula sa iyo, financially, materially, spiritually, at higit sa lahat ay noon ang aming katawang physical na patuloy po namin na ginagamit habang kami nagpo sa mundong sa Diyos na
ang aming katawan sa physical kanunan ay magkaroon ng kalakasan at magkaroon ng kagalingan kung saan man ay mayroong karamdaman. Kaya salamat o Diyos, purihin ka, kapilahin ka ng basa sa amin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng sinasabi ng Amen. Maaga siya natapos. Basta na. Akala ko nandun. Akala ko nandun yung... Oo, napalayo na ako eh. Akala ko nandun yung kalbel. Oo, doon ako nakatira. Kailangan bumili. Sino hindi dumal sa parang ano? Ano sa inyo? Sama to, Merkulis, sama ka. Sa Wednesday, sama ka doon. Nasa Toroy, Wednesday. Sabi ko, gusto ko makapunta. Ano oras na? Ang gabi yun, 7. Ang gabi? Oo. Ayun na. Sa bahay. Sige ka ni ano? Tuloy. Oo, tuloy. Sinabi niya yun? Hindi, sinabi ko lang. Eh sabi niya, iloloobin. Napalayo na ako. May trabaho kayo na iyan ko sa inyo. Ayaw ko yung response eh. Yung trabaho. Kaya, kuryente, tsaka ano, yung masoli. Kasiwali. Wala, minsan hindi. Yung ayaw lang. Dati, dati yan. Dati na. Pupunta yan dun sa ano sila, sa Kugyo. Ha? Yung sila ni Wali. Pwede sa pagdating yung Jehovah. Ang symbols niya. Linggo. May gawin ako sa Pugyo bro. Linggo na dun siya sa ano, linggo. Wala nga akong time. Meron nandito. Andyo. Layo nun. Kaya minsan pag nandito sa Walis, kasama sila. Tuturo ko doon, ang tuturo ko maya, kay Vincent. Eh, sinong kanyang simbahan yun? Kay, ano, ang pangalan ng simbahan, Jesus Rock. Eh, kanino nga yun? Tanong sa'yo? Tuturo naman ko yun. Oh, ganon? Ako pala din. Wala pang bahay dito. Lapit dito. Pero maganda. Kasi yung palaging ba? Parang pumayat ka. Umeta ko? Wala na akong makain eh. Kaya pumunta nga ako dito para may kain Hindi eh. kumain. Kasi maliit lang doon. Eh gusto ng asawa ko, medyo malaki. Kasama ko yung aso ko eh. Tsaka magpapioneer na rin. Para simbahan na rin. Kasi may rohas. Oo, magpalit ko tayo naman yun. Gusto nga yung malapit sa eskwelahan eh. Kasama sila ka ano. Yan, Villegas lang. Abiligas. Wala kita naman pwede na siyang ano. Uwi ka na. Aray ko. Ito, kain mo na. Kain mo na. Kwentang na pastor ko lang ako. Kwentang muna tayo. Ano sa ulo? Tapos ko na Hindi siya. na dumalo. Akala ko pumunta sa Diyan, inyo. sana kami oh. Kaya, Ulang pala? Oo, umulan. Magkakasakit ano ka ka niya. kay Rabema? Ito malawak ka nila, di ba? Ha? Ito lang malawak nila, di ba? Eh, hindi ako umano. Kaya ka sa akin eh. Sabi ko, may simbahan ako doon sa malaria. Hindi ako pa pwedeng... Pumunta kayo doon. Ha? Minsan si Joey. Ano si Joel doon sa, ano, doon pinatulog sa Alabima. Ay, pumunta din siya kay Rabema. Ako lang nag-aaya dahil doon ako nakatira eh.
Hindi, Nangungupahan ako doon. pumunta si Vilma. Hindi, inaya ko lang. Kaya ay Boss yan. Boss yan. Ayaw na ata siya nila Vilma. Ha? Ayaw na ata siya. Ayaw niya na kay Vilma. Hindi. Si Vilma ayaw na sa Ayaw magkasama. Sabi ko, sabi ko naman, bila nilang magkaibigan. Yung gawain, iba yung labas yun. Bilang magkaibigan na lang. Pati kayo, hindi ka magkaibigan. Si Manny, nakapuro na iba. Okay, hindi ako sa amin doon. Talaga. Oo. Eh, yung una, ay ko, dalawa na ako. Bahala ako. Patumpahan niya ba? Dalawa naman siya. Oo, so, Apat na account lang yun. dati, pupunta ako sa kanila, pinagabi niya sa akin yun. Sabi ko, nagka. Pinabihan ko na siya. Siyempre, nakauna, di ba? Nakadalawa. Akala niya, dire-diretso. Bahala ako. Hindi dapat si Kumang, hindi dapat yun dapat yun. Eh wala, namiya siya eh. Pakala, hindi mahuhuli. Siya na. Apat na account yun. Hindi years yan siya doon. Wala, doon siya Kasi mamamatay. ang bawat account 20. Doon siya mamamatay. Hotel. Hindi ba may nagkapatid siya na may ano? May pera. Dapat nga, inaayos na nga ni Ben. Ayaw niya magpare. Sino? Sino lang Si nag-ano? Man. Ayaw paligliman. Oo. Eh, inaayos na nga ata na ito. Baga, ano, Eh, naipasa na eh. Kaya na... ay tumakas daw si Man. Dapat ayos na. Mabigay mo kalahati. Kalahati si Man. Ayos na. Si Kali dapat yun. Wala, galing ko eh. Pero mura lang lang. Sabi ko, dapat Lumayos ayos na na si Manny. Mga kapatid na, yung tinutulungan niya, ng kapatid. Oo. Hindi naman sila mababay. Hindi naman siya rin. Kaya kalahati naman ang bibigay. Sabi mo niya yung ano kayo tayo. Kasi Mano, matasok tayo. Eh tayo kayo. Wala si Mano. Siguro eh. Wala. Ayun lang drug siya. Ha? Itabi niyo na, ha? Itabi niyo naman. Pwede na sila lala? Sa taas siya. Kano kumain ito, Pas? Ano, 10? 10. Eh, binabalik kayo yung instrumento ko. Dalawang ganito. Original yun, ha? Saka isang mixer. Power mixer. Binabalik sa akin. Hindi daw kayang dudugan. Saan niya namin nabilit yan? Saan? Ay, paano yun? Ha? Okay na yung nauhuli siya. Pero, may balik ko, hindi na makukuha. Hindi, ako naman bibili ko. Pero, hindi naman cash ko na ba? Maganda simbals, no? Maganda yung simbal. Okay lang. Okay lang. Pero yung sa akin talaga maganda yun. Yan yung CJ yun. Saan po yan ang kuha namin? Lahat tao, pwede na. Hindi na, no? Kasi iba, 14, 15. Pero, Hindi na yan. Isa wala. Tayo. Sabi mo na ito. naganda ito para mag... Meron akong Kapabigyan yan. Eh, dito mo, wala na. Kumain ka na? Kaya ano, tinitin yung radyo eh. Galing. Pero sinasagot ko. Yung doon sa malaria, dapat to, pinigyan mo ngayon. Alam mo na maraming kanin din. Hindi nakita mo wala si Kuroy. Dapat pinagsunod ka na siya. Ayos na yung kanin na yan. Sino Kuroy? Wala mo siguro na. Pero hindi, lumabas siguro yun. Paano mo ba siya? Wala ka lang mo yan. Oo, kaya na. Tawag dito. Ramon? Ano ba?
Oo, yung aso niya kasi sa umingit. Alis ka din, alis. Dito ay kumas ko, Roy. Naaway pa. Oh. Mikay, kaya na. Babong. Sagot.